because it is an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives. Uulitin ko. Barado. It is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt House of Representatives led by a very, very corrupt House Speaker. Pasweldohan ka ng taxpayer, Tinawag mo akong gago. Natawa na lang. Oh. Bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabi mo, ba't mo ginawa sa akin yun? Sa YouTube, di ba, pare-pares naman tayo nag-o-observe. Nag-o-observe din ako. Nanonood din ako ng mga iba't ibang mga resource natin. Sa ganun, pag umarap ako sa inyo. What's up mga kayon? Welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan natin pag-usapan. Today is April 9, naroon ng Wednesday, Baklaran Day dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Pag-usapan natin yung mga kaganapan kahapon sa Tricom kung saan, di natin maintindihan bakit biglang nagbabait-baitan, ha? Dahil ba mag-e-eleksyon? Oy, maraming salamat sa lahat ng viewers natin abroad, mga OFW na laging nakatutok, nakikinig at bumuboses na rin. Pati na rin sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagsubaybay dito sa Joe Malone TV. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon sa tabi ng subscribe icon nang lagi kang updated sa mga videos natin. Tapos paki-click all. Maraming salamat mga kayo na. Milagros Chan, ang ating bagong pasok dito sa membership. Franklin Foro, Glorna Tobera, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maos Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sang, kapatid si JU Production. Maraming salamat. Meron po tayong join membership dyan. Kung gusto niyo po magpa-member, maraming salamat po. At higit sa lahat, paki-subscribe na rin ng itong When Tito Talks kung saan pinag-uusapan natin yung anything under the sun. Ayan, Tito Talks, When Tito Talks. Paki-subscribe na lang, wala pang 100 dyan. Kakaumpisa lang natin dyan. Tapos pagka mahilig kayo sa food, nandiyan dyan ang ating Tito Jom, Tito ng ina mo. Paki-subscribe na lang yung mga mahilig sa pagkain, yung mga nasa OFW na mahilig sa mga street food. Paki-subscribe, marami mga pagkain dyan nang sabay-sabay tayong tumaas ang blood sugar. Oy, ito na mga kayon. Oy, paki-like and share yung video natin mga kayon. Dahil bumababa yung views natin. Pagka papasok yung umpisa ng buwan, palaging ganon. Mababa yung views. Nagpaparinig lang ako kay YouTube Pinaparinggan natin. Baka YouTube, baka naman, ang baba ng views natin. Baka mamaya nasa-shadow ban na naman tayo. May mga nagre-report na naman ang account natin. Kaya ganyan. Kontrahin natin isang like and share naman doon sa mga videos na nakikita nyo dyan. Pero panoorin nyo muna bago kayo mag-like. Para valid. Kasi pagka nauna yung like, hindi na valid yun. Okay. Si Sasa. Magaling to. Sasa Sasot. Pakinggan natin, bago natin pakinggan yung bakbakan ni Congressman Abante saka ni Joey De Vere. Joey De Vere? Joey De Vere, di ba? Nagbakbakan sila dyan. I'm sure napanood nyo na to, pero bigyan natin ng malupit na reaction. Ibardagul natin din. Okay? Sasa, pasok. Malinaw na persecution on the account of political opinion, imputed or actual. So, mga friends, so sinight na nga nila ako ng in contempt. As usual, that's all what you wanted to do, right? Kahit alam nyo nag-attend ako, kinik out nyo ako, dahil for a flimsy excuse na dati sa hearings ninyo, yung Zoom, yung mga nakatira sa ibang bansa, nasa Zoom. Hindi ba? Maraming witness sa inyo, di ba? Tama ako? Sa mga Zoom meeting nila noon, mga nakaraan, ang mga nakatira sa iba, nasa labas ng Pilipinas, nasa Zoom. Tama, mali. Ito naman, contempt ka na, ma'am. Sa sinabi ko, paulit-ulit. So, kick out nila ako because suddenly hindi na siya for resource person. Anyway, highway. As you can see, kanina is may mga guests from Meta dahil syempre, hindi nila ma-cite in contempt. Pero if you're gonna look at the actuation, sabi nila,
Yes or no lang ang sagot. Bakit evasive? Do you remember how many people that they cited in contempt? How many Filipinos they cited in contempt for exactly doing what Meta officials did earlier? Hindi nila makontempt. Wala Pag tayong Pilipino, Facebook pag nakontempt yan. kaya nilang brasuhin. Kaya nilang dikdikin. Pero pag mga puti na, hindi nila kaya. Hindi ba? Hindi nila ma-contempt, di ba? Sabi na nga nila, evasive. Alam naman natin, pag may mga evasive noon, kino-contempt nila Contempt na mas agad madalas yan. pa sa alas 4. So this is really an exercise on abuse of legislative power. This is what it is all about. If you're still not got, again, magkaiba ang dilat sa mulat. No? Yeah, they cited me in contempt. So what? No? That is just part of their political persecution agenda. And ang masasabi ko lang is go ahead, Make go my ahead day. with your political persecution. This is what this is all about. Actually, itong hearing na to, no, mas dumami pa yung aking materyales na aking gagamitin sa takdang panahon. Okay? Ano yung takdang panahon na yon? Well, sabihin ko na isa ito sa mga pieces of evidence. Pieces of evidence for something, no? But alam mo naman, iniipon-ipon natin. Siguro meron akong about 2 years worth of evidence for that big thing. Okay? Kung ano yon, hindi ko sabihin. I will not let them prepare for it. Feeling naman nila napakakapangyarihan nila, hindi ba? Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. I am under the protection of international law. Yun. Not the law of the country where I am, but international law. Sana alam nyo yan. Alam nyo ng DFA. Di ba? So, I am under the protection of international law because I am outside my country. I'm living outside my country and I'm not a citizen of this country. So, I am under the protection of international law. So, yung mga nag-aral dyan ng international law, siguro alam ninyo kung ano ang ibig kong sabihin. So, go ahead. And I think you just made everything clearer. Actually, kahit naman yung pieces of evidence that I have before are already clear. But this one, I thought that they couldn't get any worse. So this one got worse. Okay. So ngayon, ayan na yan, no? Go ahead. Do whatever pleases you. Do whatever makes you feel powerful, because it is an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives. Uulitin ko. Barado. It is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt House of Representatives led by a very, very corrupt House Speaker. And basahin nyo na lang yung post ko earlier. Nandun yung sulat ko sa kanila. Ilang beses ko nang pinapadala yan sa kanila. 4 times. I think 5 or 4. I can't remember. 4 or 5 times. Read the content of my letter. Read it. Discuss it with your kainuman, etc. And now, you would see what kind of House of Representatives you have. Hindi ba? Kita-kita naman kanina eh. Hindi ba? And yun lang masasabi ko. You go ahead and continue your political persecution because bilog ang mundo. And Tapos ang na masasabi ko lang is I know my international law. So ngayon, this is a very, very corrupt House of Representatives. Na-discuss ko na to, pero ulitin ko dahil nagdodraw ng pinapapunta ng mainstream media sa aking page, ang mga tao sa kaka-advertise sila ng aking pangalan, and especially now, hindi ba? Oh, si Sasa na rin ang nagsabi, no? Very corrupt
na House of Representative led by the corrupt leader. So, siya na nagsabi niyan, hindi ako. Totoo naman, no? Kanina, actually, yun sa first part ng video natin, nakita natin kung paano nila gisahin o plano gisahin yung mga APAM doon sa mga tanong nila. Meron pa nga sinasabi si Congressman Acop na this is answerable by yes or no. Yun nga lang, gaya na sinabi ko, merong mga tanong na hindi lang siya answerable by yes or no. Katarantaduhan naman yun, di ba? Ano to? Test? Test? Exam? True or false? Di ba? Merong mga tanong kasi na it requires an explanation. Not just by merely saying or answering yes or no. Di ba? Yung kasi yung gusto nila mangyari. Tatanong sila, tapos answerable by yes or no. Is it yes or no? You have to say yes if it's yes. If no, it's no. Di ba? Nakapaka-ano yun. Nakakatanga lang. Di ba? Hindi sila nakaporma doon sa mga APAM eh. Di ba? Hindi sila nakaporma. Yung mga APAM, kada sagot nila, kada sabi ni Congressman Acop na it is answerable by yes or no, hindi naman sinasagot ng yes or no. Bagkus sinasagot pa ng mahabang explanation pa. Therefore, kasi, merong mga tanong kasi naman na hindi naman talaga answerable by yes or no. Ang kukulit nila, kulitan sila di ba? O hindi nila mapakontempt. O kung na-contempt nila yun, baka malamang wala tayong Facebook ngayon. Di ba? Hindi kasi, nung unang part natin ng video kasi, yung sinasabi ni Congressman Abante na bigyan sila ng data galing sa Facebook about sa community standards. Ang sinasabi naman ng Meta na yung community standards nila is readily published, readily available to download o pwede mo i-search doon mismo sa Facebook. Ando doon na rin yun. Kumbaga parang parang kang umorder ng item. Diba? Any item, any gadgets. Nandiyan dyan yung manual pero hindi natin binabasa. Aminin natin, sakit ng Pilipino yan. So, ganun din sa Facebook, sa Meta. Andiyan dyan din yung terms and condition, yung community standards, yung mga violation, nandiyan dyan din. It just, tayo lang, ayaw natin basahin. Diba? Real talk yan. Real talk yan. Totoo yan. Aminin man natin o hindi. Diba? Publish without check. Okay, sige. Ganito. Panoorin natin ngayon si Abante saka si Joey De Ver kung paano magbakbakan yan. Medyo mahaba-haba to pero bigyan natin ng malupit na reaction. Miss Joey Cruz, nandito po ba? Yes, Mr. Chair. Yan na. Okay, Asan po siya? Ayan. Oo. Gusto ko lang alam nyo, sa totoo lang, marami po akong natatanggap na bashing Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin yun. Tinamaan Katulad siya ni Kabayan, hindi ako naiinsulto, hindi ako nababagabag. Kay Joey De Ver lang, Hindi ko na-insulto. wala namang katotohanan yun Ano? Kaya hindi ko pinapansin yan. Alright. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey Cruz, in one of your vlogs in YouTube, you directed this statement sa akin. No? Akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kaaway. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Tama ba ako, Mr. Chair? Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? Ayan na. No Meron ba wala? None, Mr. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, Bakbakan yan. Pinapatunayan niyo yan, Pangalawa, hindi niyo ako kilala. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. Ito, babasahin ko ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, tinawag mo akong gago. Tatawa na lang. Bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabi mo, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago?
Bakit po, Mr. Chair? Please, yes. Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other personally. Ano po yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair? Okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation of Oh, yeah, my Mr. reaction Chair, on meron ka the- pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, you're public what? Public action, Public Mr. Chair. action. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or is it Chair, you? The statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Correct, Mr. Chair. Ayun. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Mr. Chair. It What is your already right to established. tell me that I'm gago? Because I am a citizen of What the is Philippines. your right to tell me I'm gago? Ayan na. That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. Chair. So your freedom of speech is to tell a person that he is gago? Freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom Bay, ang of galing speech is mo. to react Ang on the galing mo. action of Ito a pa, public official. sinabi mo ha, in another post, ito sinabi mo. Pero alam mo, kaya tayo nagmi-meeting dito para mini-mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan. Matagal na yan eh. Di ba? Hindi ko pinansin yan. Ito ha. Ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Mr. Chair, I am not very familiar. Yes with or that no, post. Mr. Yan Chair? na naman sa Is yes or that no na yan. still you think freedom of speech when you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo? Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampaling kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Hindi action na. already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Magaling ka. Hindi ko masabi to, Mr. Chair. F-U-C-K-E-D. Prepared. Binanggit mo yon? Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair, Oh. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. may Chair, I know you can the date answer of the intelligently, post? I but cannot what you answer. said here, is that intelligent? Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Combene Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. You don't know, Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa bagumukha ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Well, we are going to
get the date when this was said. Thank you, so Mr. you would Chair. be able to know. Ha? Thank you. Kaya pinapakonfirm ko lang yung statement na yan eh. Ulitan yan hanggang mamaya. Gusto Yun ko nyo. sabihin, do you believe, ito hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under protected speech? I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do you the question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always As practice. Miss Cruz, is this a political statement? You were saying a political observer. Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, I accept that. The rest that you said, yes, it is part of the healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy public discourse. O therefore, pag binanggit natin using profanities, insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part health- of the healthy discourse, Mr. Chair. Healthy discourse. Healthy discourse ba yon? Yung Yes, Mr. profanities, Chair. Yes, Mr. Chair. insults, and malicious statements, healthy discourse sa yon. Yes, Mr. And that's the Chair. reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation to put a stop to Miss Joey Cruz, who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Yes, Mr. Chair, I stand by my statement. Everything you said, except the malicious imputation, which I do not do, is part of a healthy public discourse. It is part of my freedom of speech. In fact, it is recognized under the Universal Declaration of Human Rights Act that I It is should be recognized able to where? express my opinion without Miss interference. Joey Cruz, I am the chairman of the Committee on Human Rights, and this is not recognized. Profanities, insults, and malicious words are violation of human rights. You violated my human rights. Yon. Di ba, mga kayon? At ano pa yan nadamay pa si dyan natanong pa ni Congressman Abante kung dinimanda ni Joey De Vere si Congressman Barbers. Tapos sinabi pa ni Congressman Abante na, wag mo ko i-demanda, wala naman akong ginagawa sa'yo. Medyo sa feeling ko, sa part na to, naglaylo si Congressman Abante, kaya kita nyo, tawa siya ng tawa. Pero kung hindi yan, matagal niya nang inaabangan to si Joey De Vere, dahil nga nandito siya napikon, dahil sa mga statement na to ni Joey De Vere na kinainit ng ulo, di ba? May mga times pa nga na nagmura din si pastor. Di ba? Di ba? Kung natatandaan ninyo. Ganun ang labanan dyan. Siyempre, mag-e-election. O, di ba? Siyempre, ganun muna tayo. Di ba? Pag sinabing, sit. Ganun muna. Hindi na ba bago yan? Hindi na bago yan. Diyos ko, Santissimo. Kanina nga di ba? Doon sa mga AFAM di ba? Hindi nila, ba't yun? Hindi nila makontempt. Hindi nila makokontempt yun. Alam niyo kung bakit? Puta, papakain mo dun steak araw-araw. Hindi gaya sa mga lokal. Sa mga lokal, pagkano, pwede na kahit ano. Ano man meron nyo dyan? Pag-ito lang Sige, pwede na yan. Pero pag yung mga apam, pinakontempt mo, puta, steak yan. Steak yan, tapos walang rice yan. So, hindi mabubusog yan. Mahirap mabusog pagka walang rice, di ba?
O sila, sanay sila sa ganun. Pucha, steak yan. Tapos marami, papainumin mo pa yan. Di ba? Kasi di ba usually, mga iniinom ng mga apam, ang tubig niyan, beer, mga ganun. O, hindi nila makontempt, di ba? No. Kidding aside lang yung part na yun. Hindi, kasi gusto lang natin, bardagulin eh. Di ba? May tingnan sila sabi ni Sas, di ba? The most corrupt. Siguro 19th Congress, the most corrupt, according na rin kay Sasa, na ito yung pinaka-corrupt, led by the most corrupt leader na rin. Diba? Siyempre, alam na natin kung sino ang leader ng leader ng House of Representatives. Ganyan yan, mga yan. Ganyan yan. Diba? Pagka mag-election, siyempre, babaan nyo muna yung pride nyo, lunukin nyo muna. Diba? Lunukin nyo muna yung mga pride ninyo. At saka nyo na ilabas ulit yung tapang pag nanalo. Yun, kung mananalo. Di ba? Hindi kasi they have the power. Di ba nga yung PPP, position, power, pera. They have all the 3 P's. Lalong-lalo na, yan yung sinabi ni Mayor Magalong. Di ba? Na meron sila niyan, 3 P. Position, power, at saka meron din pera. Pera, syempre may sahod. Di ba? May malaki rin ang sahod niyan kahit paano kumpara doon sa mga regular na wages. Di ba mga kayon? Yan yung sinasabi natin na ito, gumugulong na. Ito, kung di ko nagkakamali, ito na yung huling hearing sa 19th Congress. Dahil alam ko tapos na eh. So parang makikita-kits na to sa 20th Congress. Abangan natin kung sino yung mga marere-elect, kung sino yung mananalo at sino yung mga hindi, at kung magtatapos ba to o magtutuloy-tuloy. Pero tingnan natin kung ano yung mga kaganapan. Ito yung isa sa mga issue na kailangan natin pag-usapan, Bosesan. Higit sa lahat, dapat natin unawain dahil baka mamaya kulang pa yung pangunawa natin bilang mga observer dito sa SOCMED, sa YouTube, di ba? Pare-pares naman tayo nag-o-observe din ako, nanonood din ako ng mga iba't ibang mga resource natin. Sa ganun, pag umarap ako sa inyo, alam natin kung ano yung kakwento natin, alam natin kung ano yung sasabihin, hindi lang basta bitaw ng salita na baka ikapahamak pa natin. So ganun. Yan yung mga nangyayari ngayon. Nakakainis, nakakatawa minsan. Siyempre, pagka Pinoy ka, kahit na makukulong ka na, nasulugan ka na, yung iba napapangiti pa. Hindi dahil sa natutuwa sila sa nangyayari, hindi bagkos Pinoy sila, gano'n lang tayo capacitive. Ito, gano'n lang din tayo. Diba? Minsan, nagagawa pa natin biruan kahit na seryoso yung pinag-uusapan. O ito nga si Congressman Abante, natatawa na lang. Di ba? Bakit mo ko tinawag na gago? Bakit naman? Inaano ba kita? Di ba? O kung sila nga, nagagawa nila yun eh. Nandiyan na sila sa Congress, gumagawa sila ng batas, pinag-uusapan nila, problema ng Pilipinas. How much more tayong mga observer lang, nanonood lang, nakikinood, nakikibalita, nakikikinig, nakikiboses lang sa mga nangyayari, sa mga issue ng bayan, di ba? Pero isa lang gusto kong malaman ninyo na ipopost ko dyan yung official ballot kung saan nandoon yung PDP laban. So pakitandaan, pwede nyo isave, galing to sa SMNI yata, sa PDP laban. Na-save ko na. Ipopost ko dyan sa community natin, sa community tab natin. Nasa ganun. Pwede nyo isave para matatandaan nyo kung ano yung mga numbers nila ng mga PDP laban natin. 10 yan, siyam. Kasama si Dr. Mata, 10. Papasukin natin to, bawasan natin yung power nila. Yan ang personal na hiling ko sa inyo. Pero siyempre, kayo pa rin naman yung masusunod. Pero sinabi ko na yan dito. Tingnan nyo lang kung paano nila gaguhin. Diba? Kung paano nila paglaruan yung mga power nila. Bawasan na natin. Nang sa ganon, tayo naman yung madominant. Tayo naman yung kahit papano, umayos naman yung Pilipinas. Nasa kamay natin yan. Sa May 12, nasa kamay natin yan. Kung uulit lang tayo ulit dito sa ganitong klaseng proseso, o ihintuin na natin, i-stop na natin. Nang sa ganon, iba naman sa 20th Congress. Nasa atin yan. Dalawa lang yan, mga kayon. Either magpapabudol tayo ulit o we plan to change the course of our own government, Philippine government. Nasa atin yon. Yang May 12 na yan, yan yung pagkakataon ulit natin. Yung next natin yan, 2028 na ulit. Maraming salamat sa pagtutok, pagkikinig, Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan.